paggalang sa pagbasa sa salita po ng Diyos. Nagpapatuloy po tayo sa ating sermon series sa pangalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. At ngayong umaga po ang ating pagbasa ay 2 Timothy chapter 3 verses 10 to 17. 2 Timothy chapter 3 verses 10 to 17. Ang atin pong scripture ay naka-post o flash sa ating screen, 2 Timothy chapter 3, verses 10 to 17. I will be reading po from the English Standard Version of the Bible. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. You, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, my persecutions and sufferings that happened to me at Antioch, at Iconium, and at Lystra, which persecutions I endured. Yet from them all the Lord rescued me. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, while evil people and impostors will go on from bad to worse, deceiving and being deceived. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Kayo po'y makakaupo na. Ating simulan po ang ating pagsamba sa salita ng Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin. Let's begin our worship in the Word through prayer. Tayo po'y manalangin. Amang banal, pinupuri po namin kayo sa umaga po na ito. Pagpalain mo po kami, Panginoon, sa aming pagtitipon. Patatagin mo po ang aming pananampalataya. Address us, Lord, through the preaching of your word. May you find us faithful not only in declaring your word, but also in listening to your word and in applying your word. Hindi po namin kaya, Panginoon, na maunawaan ang mga salita mo, malibang ipaunawa mo po ito sa amin. Hindi din po namin kaya na sundin ito, maliban na bigyan mo po kami ng enablement at ng biyaya para masunod ito. Pagpalain mo po ang mga anak mo na nandirito na idinako mo. Tanggapin po nawa nila ang buong pagpapala ng mga salita mo sa kanilang mga buhay. Dalangin po namin, O Diyos, ang aming mga kapatid na hindi po namin makakasama for various reasons. Ano man po, Panginoon, ang kanilang kalagayan ngayon, be with them. At ang aming mga kapatid na marahil ay patungo pa lamang po sa lugar na ito, O Diyos, ingatan mo po sila. Alam po namin ang mga krisis na kinakaharap namin sa aming lipunan, sa aming bansa. Kayo po, Panginoon, ang pag-asa namin. Salamat po sa aking mga kapatid na sa kabila po ng mahal na gasolina, nandito sila to worship you. Indeed, Lord, this is a testament of your faithfulness to them. Also an expression of our faith in you. You are sovereign, you are good, you are our ultimate provider. So Lord, pagpalain mo po kaming lahat, encourage our hearts, anuman po yung aming mga pagdududa, marahil sa amin ay merong mga panghihina, merong mga pagtatanong, be with us, Lord. Bigyan mo kami ng kapayapaan through your word. At kung meron po sa aming kalagitnaan ng may karamdaman, pagpalain mo po at bigyan ng kagalingan ang aming mga lupang katawan as we look forward to your second coming, the completion of the redemption of our bodies. Pagpalain mo po kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang pamagat po ng ating sermon sa umaga po na ito ay How Scripture Sustains Our Perseverance. How Scripture sustains our perseverance. Ito po'y bahagi ng ating annual theme na Persevering in Christ. Ano nga ba ang role ng Scripture sa ating pagpapatuloy sa ating pananampalataya? Tayong lahat
Alam po natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Alam natin that without the Word of God, hindi tayo makakapagpatuloy. Kasi ang Biblia ang salita ng Diyos. Ang Biblia ang kapahayagan ng Diyos sa kanyang plano, sa kanyang kalikasan, sa kanyang sarili. Kaya nga, napaka-importante na makita natin ang mahalagang gampanin ng Scripture sa ating pananampalataya. Because the Scripture is the core foundational document of the Christian Church. Last Sunday, nalaman po natin that the resurrection of Christ is the core doctrinal foundation of the Christian Church. Ngayon naman, ating gustong ipakita na ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan, ang pangunahin, ang foundational document ng pananampalatayang Kristiyano. It means that the Bible is our supreme authority over matters of faith, doctrine, and conduct. Pag sinabing authority, pag sinabing supreme authority, lahat ng authority na meron ng simbahan, ang authority ng mga pastor, ang authority ng ating statement of faith, ang authority ng ating mga doktrina, yung ating mga ginagawa, yung ating mga programa. Pag sinabi nating the Bible is our supreme authority, ang ibig nating sabihin, lahat ng mga bagay sa simbahan ay nakapailalim sa salita ng Diyos. Because we also believe that Christ is the head of the church. The Lord Jesus Christ is the head of the church. Therefore, siya ang may tunay na kapangyarihan, pamamahala, at pamumuno sa ating simbahan. At ginagawa ni Jesus ang kanyang pamumuno sa kanyang simbahan sa pamamagitan ng kanyang salita. And the authority of Christ is being mediated to us through the faithful preaching, teaching of His Word, the Bible. Pakinggan po ninyo ang ating statement of faith sa GCF Pampanga. Ganito po natin ipinapaliwanag ang ating doktrina bilang GCF. Sabi po ng ating statement of faith regarding our doctrine of the Bible is the inspired Word of God, written without error. So it is our only sure source of knowledge about God and His plans, and is our absolute guide for doctrinal teaching and godly living. Yan po ang ating paniniwala bilang GCF Pampanga West sa doktrina ng Biblia. Pinaniniwalaan natin that the Bible is the Word of God, written without error. At dahil po sa katotohanan that the Bible was written without error, it means therefore that ito ang ating sure source of knowledge about God and His plans and our absolute guide, our supreme authority pagdating sa doktrina at pamumuhay na makadiyos. Ibig sabihin, sinusupply po ng Biblia hindi lamang yung content ng ating paniniwala. Hindi lang yung content ng pagtuturo ng inyong mga pastor, pero maging yung enablement para makapamuhay po tayo ng may kabanalan. So the Bible is sufficient. Ito ay sapat para turuan tayo ng mga katuruan ng Diyos na kinakailangan natin para makapamuhay tayo ng may kabanalan. Hence, it sustains our perseverance in the Christian faith. Alam nyo, in a world that is full of lies and uncertainty, the Bible will remain as the solid ground of truth and certainty that can give our lives stability, assurance in this deteriorating culture. Sa ating paligid, sa ating mundo, sa ating kultura, wala po tayong mapanghahawakan na solidong bagay. Lahat ay nagbabago.
Walang certain sa mundong ito. Hindi natin alam ang magiging headline bukas. Wala tayong kasiguraduhan sa mga mangyayari. Laging nagbabago. Laging shaken ang ating paligid. Hindi lamang yon, ito'y puno din ng kasinungalingan. So saan tayo titingin for stability? Saan tayo titingin for certainty? It is in the Word of God. Sa Biblia, ito ang ating mapanghahawakan na matibay na sandigan sa kabila ng kaguluhan sa ating paligid. The Scripture, the Word of God is essential in our perseverance in Christ. Ulitin ko po, the Scripture, the Word of God is essential in our perseverance in Christ. I hope yung pagtingin po natin sa Biblia ay hindi lang parang palamuti sa ating mga bahay. Naway lagi po natin yung binabasa, pinagbubulayan, sapagkat dyan po natin makikita ang kalikasan ng Diyos, ang kanyang plano at maging ang kanyang mga pangako. Sinasabi din po ng Biblia kung ano ang mangyayari sa kasaysayan, kung paano ito magwawakas. Therefore, the Bible is our sure foundation. If we are to persevere in our faith, we need the Scripture. Kailangan natin ang Biblia, kailangan natin ang banal na kasulatan. In our discipleship mandate, we need the Scripture. In our evangelism and outreach, we need the Scripture. In pastoral care and biblical counseling, we need the Scripture. In church management and financial accountability in the church, we need the Scripture. Lahat po ng ministry ng simbahan, lahat po ng gawain ng simbahan, kailangan natin ng Biblia. Bakit po? Kasi lahat ng ating ginagawa sa ating simbahan ay kailangang merong basihan sa salita po ng Diyos. We must be grounded in God's Word and sound interpretation of God's Word. Kaya naman, the church needs the Scripture because the Scripture is the highest authority in the church. This book is the supreme authority in the church. Bakit po ganon? Kasi nga po, the Bible is the Word of God. Mula yan sa Diyos, yan ang salita ng Diyos. So it means, mga kapatid, contrary sa sinasabi ng iba, the church is under the authority of the Scripture, mediated to us through the public proclamation of the Word of God. Meron kasing mga nagsasabi na ang simbahan daw ay mas above sa banal na kasulatan. Kasi daw ang simbahan ang nag-compile kung anong mga libro, mga aklat ang mapapabilang sa Biblia. That is not the case. Ang role lamang po ng simbahan sa pag-compile ng mga libro sa Biblia is recognition and affirmation ng mga scripture na tinanggap na ng mga mananampalataya maging nung unang panahon pa lamang. Scripture is above the church, not the church above the Scripture. Ulitin ko po. Scripture is above the church, not the church above the Scripture. Ngayon po, how does the Scripture sustain our perseverance? How does Scripture sustain our perseverance? Paano nga ba tinutulungan, binibigyan ng sustento ng Biblia yung ating pananampalataya at paglakad sa kabanalan at pagsunod kay Kristo? Tingnan po natin itong mga talata na binanggit ni Apostol Pablo. Number 1, the Scripture will prepare our character and competence.
The scripture will prepare our character and competence. Pakinggan po ninyo ang verses 10 to 13. Ito po yung sabi ni Apostol Pablo, You, however, sabi niya kay Timothy, You, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness. Verse 11, my persecutions and sufferings that happened to me at Antioch, at Iconium and at Lystra, which persecutions I endured. Yet from them all, the Lord rescued me. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, while evil people and impostors will go on from bad to worse, deceiving and being deceived. Kung mapapansin po natin sa mga talatang binanggit, sa mga talatang ating binasa, anong ginawa ni Pablo? Paul contrasted Timothy with the false teachers and hypocrites in the church, whom he mentioned in verses 1 to 9 of chapter 3. Kung mapapansin po ninyo, yung mga naunang talata from chapter 3 verses 1 to 9, di ba, yung sermon natin before the Resurrection Sunday, binanggit ni Pablo kung ano ang mangyayari in the last days. Sasama ang mga tao. Mas lalala ang kalagayan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Hindi lamang yon, lalaganap din ng mga false teachers that will take advantage of the vulnerable people in the church. Yun yung gawa ng mga false teachers. Pero unlike these false teachers na binanggit po niya from verses 1 to 9, Timothy closely followed the life and the doctrine of the Apostle Paul. Nakapag-persevere si Timothy sa kanyang pananampalataya, nakapag-persevere si Timothy sa kanyang paglilingkod because he has a faithful mentor like Paul. Nakita ni Timoteo ang buhay ni Apostol Pablo. Nakita niya kung paano siya maglingkod sa Panginoon. Nakita niya kung paano siya nanindigan laban sa kung paano siya nanindigan even in persecution, at kung paano siya nanindigan sa katotohanan sa kabila ng mga false teaching and false teacher sa kanyang paligid. Timothy has this very personal knowledge of the Apostle Paul. Paul's life is an open book to Timothy. Walang itinago si Pablo. Sabi niya, you know everything about me. Yung aking virtues, yung aking suffering, yung mga paglilingkod ko. Binanggit pa ni Pablo yung mga lugar kung saan nakaranas siya ng persecution. You followed me carefully. You know me. Paul is showing Timothy what the life of a faithful teacher looks like. Ipinapakita dito ni Pablo, ano ba ang itsura ng isang tunay at tapat na tagapagturo ng salita ng Diyos. Ito yon, sabi ni Pablo. Ito ang itsura ng isang genuine teacher of God's Word. Ganito ang pamumuhay, ganito ang mindset ng isang tapat na lingkod ni Kristo. Malayong malayo doon sa mga false teacher na kanilang binanggit na laganap in the church in Ephesus. Unlike false teachers and hypocrites, faithful teachers of God's Word are willing to endure suffering for the gospel. Yung mga false teacher, nandyan lang silang maglilingkod when everything is going smoothly. Kapag walang persecution, kapag walang mga challenges, kapag walang mga paghihirap, they are all over the place. Pero when suffering comes, when opposition comes, wala sila.
But a true teacher of God's Word, a faithful teacher of God's Word is willing to endure suffering for the gospel. Ganyan ang isang tapat at tunay na lingkod ni Kristo. Faithful teachers like Paul do not exploit the vulnerable in order to advance their own agenda. Yung mga false teacher na binanggit ni Paul in verses 1 to 9, alam natin kung paano sila, how they take advantage of women, especially the widows, di ba? Sila yung madalas nilang abusuhin. Sila yung madalas nilang i-exploit. Bakit? They are taking advantage of the vulnerability of these people. Sinasabi ni Pablo, pero hindi ganyan ang isang tunay at tapat na lingkod ni Kristo. Unlike false teachers, Paul is faithful to the doctrines of the gospel as taught in the scripture. Yung mga false teacher, ituturo lamang nila yung mga pagtuturo na very popular among the people. Pero yung mga katuruan ng Biblia na sa tingin nila ay magiging offensive sa mga tao, iiwasan nila. Mas gugustuhin pa nilang magturo ng mga bagay na magandang pakinggan kesa maging tapat sa salita ng Diyos. Hindi po ganyan si Apostol Pablo. Tapat niyang ipinangaral ang salita ng Diyos. Tapat niyang itinuro ang ebanghelyo, kahit ang maging kapalit pa ay persecution. Pagkabilanggo, at nung sinulat niya ang 2 Timothy, naghihintay na siya ng kanyang kamatayan. He will be executed. Pupugutan na siya ng ulo because he was faithful. He was faithful to the gospel. Now notice that the main emphasis of Paul in verses 10 to 13 is his suffering and persecution. Yun yung kanyang binigyang pansin. Yung suffering niya, yung persecution na naranasan niya dahil sa kanyang pagiging tapat na lingkod ni Kristo. In verses 12 to 13, he gave us a warning that godly living will be accompanied by persecution in this fallen world, while evil people and impostors will go on from bad to worse. Anong sabi ni Pablo? Deceiving and being deceived. Sabi ni Pablo, huwag kayong mag-expect na komo mabuti ang pamumuhay nyo. Na komo makadiyos ang inyong pamumuhay, itatrato kayo ng tama ng mga hindi kumikilala kay Kristo. Huwag ninyong akalain na dahil sumusunod kayo ng tapat kay Kristo, ay hindi kayo makakaranas ng persecution o kaya ng suffering. Hindi po totoo yung sinasabi ng iba na kapag naging mananampalataya ka ni Kristo, everything will go well in your life. Hindi ka na magkakasakit, hindi ka na magkakaproblema, hindi ka na maghihirap, hindi ka na magugutom. Hindi po yan totoo. Let me give you two primary examples. Mga taong tapat na namuhay, sumunod sa Diyos, and yet suffered. Una na dyan, syempre, ang perpektong tao, ang Panginoong Hesus. Bagamat siya ay Diyos, nung nandito siya sa lupa bilang tao, He perfectly obeyed God. Pero anong ginawa sa kanya? Inakusahan, pinatay, pinahirapan. Meron bang ginawang masama ang Panginoong Hesus? Nanlait ba siya ng kapwa niya tao when He was on earth? Ginamit ba niya ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos para gantihan ang mga persecutor niya? Christ
is the perfect God and the perfect man, and yet, He was crucified. Tignan natin ang buhay ni Apostol Pablo. Wala ni isa sa atin siguro ang pwedeng pumantay sa kanyang katapatan at pagmamahal sa Diyos. Pero pag binasa nyo ang kanyang buhay, pag binasa ninyo ang kanyang mga liham, ito yung klase ng tao na matigas na lang ang puso mo kung hindi ka mahahabag sa kanya. Nakita natin ang buhay na isinuko niya para lamang niya sundin at ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo para paglingkuran ng mga tao, para magtatag ng mga simbahan. Isinuko niya ang isang promising career and a promising life. At anong naging kapalit? Ikinulong siya, hinagupit, nagdusa, siniraan, kahit nga yung mga simbahan na pinaglingkuran niya, yung mga tao na hinubog niya sa pananampalataya, siya'y tinalikuran. And even in 2 Timothy, yun ang ating mababasa. Because the more we live a godly life, the more evil people will persecute us. So do not be surprised. At dahil sa katotohanan na yon, this is where our need for the scripture comes in. Kaya kailangan natin ng pundasyon ng salita ng Diyos because people will persecute us. Kaya kailangan natin ang sustento ng salita ng Diyos sa ating perseverance because when we live a godly life, we will be persecuted. We need a solid ground. And that solid ground is the scripture. The context is clear that in order for Timothy to remain faithful in the ministry, he needs to have a robust doctrine of the scriptures. Kung nais mong magpatuloy sa pananampalataya, maging matatag sa pananampalataya, especially when suffering and persecution comes, you need to have a strong, solid doctrine of the Bible. Ibig sabihin mga kapatid, huwag mong pagdududahan ng katotohanan that the Bible is the Word of God. This is not just a piece of paper. This is not just a collection of ancient writings. This is the very Word of God. Kasi mga kapatid, wala tayong ibang aasahan. Wala tayong ibang titignan. Walang ibang pagmumula ng ating kalakasan, kundi ang Diyos. And the Lord has written His Word so that we can read it. We can meditate upon it. We can gaze the beauty of the Lord in His Word. Kasi mga kapatid, wala pong kasiguraduhan talaga sa mundong ito. Pero notice, having a robust bibliology o doctrine of the Scripture is not enough for us and for Timothy to endure and persevere. Timothy and us must have an absolute confidence in the reliability and the sufficiency of the Scripture. Ibig sabihin mga kapatid, yung ating pagtrato sa banal na kasulatan ay hindi dapat manatili lamang sa ating kaisipan. Hindi lamang natin dapat sabihin na I believe that the Bible is the Word of God. And then, after nating sabihin yon, mag-iisip na tayo ng ating mga sariling diskarte kung paano gagawin ng ministry, kung paano magpe-persevere, kung paano mag-endure. Hindi po. Kinakailangan meron tayong pagtitiwala, meron tayong confidence that the Bible is reliable. Ang Biblia ay mapagkakatiwalaan. At hindi lamang yon,
the Bible is sufficient. Hindi natin kailangang mag-imbento ng mga bagay na kung ano-ano para gawin ang ministry. Hindi natin kailangang tumingin sa iba in the popular culture or in pop psychology para matulungan ang ating mga kinakaharap na challenge bilang mga mananampalataya. The Bible is enough. Yan yung problema sa mga false teacher. They will open the Bible sa simula ng kanilang sermon and then hindi na nila babasahin all throughout. You see, hindi po sapat na meron tayong doktrinang tama pagdating sa Biblia. Kailangang isabuhay din natin yung doktrina na pinaniniwalaan natin patungkol sa Biblia. No doubt, Paul was able to endure hardship and persecution because of his unwavering confidence in the Scripture. Sa tingin po ninyo, paano nakapagpatuloy si Pablo? Paano niya natiis yung mga suffering na kinaharap niya? Paano siya nakapagpatuloy? Paano niya nagawang ipanalangin ang mga umapi sa kanya? Paano niya nagawang magpatuloy at maging tapat at hindi tumalikod sa kanyang pagkatawag bilang apostol sa kabila ng sa kabila ng mga persecution na dinanas niya? Well, no doubt the reason is he has or he confidently believed the Scripture. It is because of his unwavering confidence in the Scripture. He was able to stand firm against false teaching because of his total belief in the reliability of the Scripture. Timothy and us must follow Paul in this regard. Kaya nga po mga kapatid, have a total and unwavering confidence in the Holy Scripture. Ulitin ko po, have a total and unwavering confidence in the Holy Scripture. Point number 2, how does Scripture sustain our perseverance? Number 2, the Scripture will make us wise for salvation and strengthen our conviction. The Scripture will make us wise for salvation and strengthen our conviction. Basahin po natin ang verses 14 to 15. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Pansinin po ninyo yung sinabi niyang, but as for you. Ibig sabihin, sinasabi ni Pablo, huwag kang gagaya sa mga false teacher. Do not be like them. Sabi niya, magpatuloy ka sa mga natutunan mo. At yung mga pananampalataya at pagtuturo na tinanggap mo ng may buong pag-ibig at pagtitiwala. Alam niyo po mga kapatid, having a solid scriptural foundation is necessary for our perseverance in the Christian life. We need the Scripture, and the Scripture is our solid foundation. Tatayo po talaga tayo sa matibay na sandigan at katotohanan ng salita ng Diyos. Paul is making a contrast again of Timothy and the false teachers. Paul urged Timothy to continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it. Itong mga false teacher, kahit naman yung mga false teacher natin ngayon,
Di ba, merong point sa kanilang buhay na tama yung kanilang pagtuturo. There's a point sa kanilang buhay na naniniwala sila sa scripture. Ang problema, hindi sila nagpatuloy. Ang problema sa mga false teacher, naniwala sila na mas marunong sila kesa sa Diyos. Kaya, nung mabasa nila yung ibang mga pagtuturo ng scripture, hindi ito magiging effective. I will not teach about repentance. I will not teach about suffering. People will not listen. Hindi kailangan ng mga tao yung doktrina, sabi nila. What they need ay yung mga simple advice. Mga how-tos. 10 points to fix your marriage. Something like that. Now, don't get me wrong. Scripture is sufficient to give an answer to our problems. Pero ang problema sa mga false teacher, nag-imbento sila ng mga bagay na wala naman sa Scripture kasi tingin nila mas marunong sila kesa sa Biblia. Kaya anong sabi ni Pablo kay Timothy? Continue in what you have learned. Magpatuloy ka sa doktrinang tinanggap mo. Huwag kang tatalikod sa ebanghelyo ni Kristo, anuman ang sabihin ng tao. For example, sasabihin ng mga tao, ano po, pastor? Yung mga tao kasi ayaw na nila ng mahahabang sermon. Iksian po ninyo yung inyong sermon. Again, I want to be clear, there is nothing wrong kung mas maiksi ang sermon. At hindi rin naman mas banal o mas magaling ang isang pastor na mahabang mag-preach. Ang sinasabi ko lang is that if we have a healthy spiritual appetite, hindi natin kukwentahin yung oras na inilagi natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. False teachers will adjust to the clamor of people at the expense of faithfulness to the Word of God. Yung sinabi ni Pablo, continue in what you have learned. This is an indication that Timothy was raised and was trained in the faithful teaching of the Scripture and from a solid exposition of biblical doctrines. So, na-trained si Timoteo kung paano magturo ng tama ng Biblia. Na-trained si Timothy kung ano yung mga katuruan ng pananampalatayang Kristiyano. Solid ang kanyang pundasyon sa pananampalataya. Solid yung pagsasanay na tinanggap niya para magpastor sa mga simbahan in Ephesus. Kaya sabi ni Pablo sa kanya, continue in what you have learned. Mga kapatid, the Scripture is the foundation that will strengthen and shape our biblical convictions so that it can withstand the assault of secular anti-God belief of our current culture. Left and right, mga kapatid, our faith is being assaulted. We are under attack from the enemies of the gospel. Tinutulak nila tayong baguhin yung ating mga paninindigan at paniniwala. Gusto nilang sirain yung ating heritage bilang mga mananampalataya. Gustong sakupin tayo ng mga religion na laban sa Kristyanismo. So paano tayo mananatiling matatag? If we have a solid foundation in the Word of God. Architect po si Ate Ruby, may narinig po kasi akong kwento na
Yun daw foundation ng MRT and LRT, yun daw foundation nun ay tumama sa bedrock nung inilagay yon. Sabi nung nagkwento is that kahit gaano daw kalakas yung lindol, hindi yun basta-bastang guguho. And then, sabi niya, ganyan din ang buhay ng Kristiyano. Kung malalim ang kanyang pundasyon sa salita ng Diyos, hindi siya basta-basta matitinag ng mga shaken or ng mga pagyanig sa kanyang paligid. Especially yung mga pagyanig na nagbibigay ng pagdududa kung tama ba talaga at mapagkakatiwalaan ang Biblia. Kapag nagbukas po kayo ng internet, ang daming ganyan sa paligid. Sasabihin nila, hindi na dapat tayo mag-preach patungkol sa impyerno. Kasi masyadong barbaric, masyadong brutal. Sabi naman ng iba, wag na nating ituro na si Jesus lamang ang daan patungo sa langit. Kasi paano naman ang ibang religion? Mabubuti din naman ang mga tao na gano'n ang paniniwala. Pag pinakinggan mo, and if you don't have any solid foundation from the Scripture, oo nga, no? Tama nga naman. Mabait din naman sila. Oo nga naman, brutal kung merong impyerno. Oo nga naman, masyadong makitid yung kaisipan na si Jesus lamang ang makapagdadala sa tao sa langit. Pero alam natin, to those of us na alam ang Biblia, hindi yon ang itinuturo ng Diyos. Hindi yan ang sinasabi ng Diyos. So we need to make sure na sa mga issue po na to na lumulutang sa paligid, we are on the side of God. And we will know what the side of God is through His Word, through the Bible, through the Scripture. And because of that, the Scripture will make us wise for salvation. The Scripture will make us wise for salvation kasi alam natin, malalaman natin ang pamamaraan ng Diyos sa pagtubos sa tao. Through the Scripture, nalaman natin na hindi pala natin kayang iligtas ang ating mga sarili sa pamamagitan ng ating mabuting gawa. Through the Scripture, nalaman natin na ang Diyos pala ay banal. Ang Diyos pala ay makatarungan and He will punish sin and sinner. But at the same time, mga kapatid, nalaman natin through the Scripture that God is gracious, God is good, God is merciful, God is loving. Nag-provide siya ng paraan para iligtas ang mga makasalanan na hindi naman karapat-dapat iligtas. Isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak upang dalhin ang kasalanan ng mga tao. Nabuhay siyang banal at perpekto, namatay doon sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan bilang handog para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Siya'y inilibing bilang patunay na tunay siyang namatay para sa ating mga kasalanan. At sa ikatlong araw, siya'y muling nabuhay bilang patunay na bayad na ang kasalanan ng lahat ng sasampalataya sa Kanya. Mga kapatid, lahat po ng mga yan ay nasa Biblia. Through the Word of God, through the Scripture, we became wise for salvation. In Scripture, we find the grace of God in Jesus Christ, the solution for our sins and the hope of our souls and our bodies. In the Scripture, mababasa natin na
maging ang ating mga katawan pala ay tutubusin ng Diyos. How is that? Paano natin alam yon? Paano tayo makakasiguro? Because Jesus was raised from the dead. Kung paanong nabuhay si Jesus na maguli, tayo din ay muling bubuhayin. Papalitan ng Diyos itong katawan natin na nagkakasala pa, namamatay pa, nagkakasakit pa. This perishable body will be changed into imperishable heavenly body. Tulad ng katawan ng Panginoong Hesukristo. Sa muling pagbabalik ni Jesus, gaganapin niya, kukumpletuhin niya ang ating katubusan. Pakinggan po ninyo itong sinabi ni Dr. John MacArthur sa kanya pong commentary. Sabi po ni Dr. John MacArthur, the scripture is the source of saving truth. The truth of the word, when mixed with faith in Jesus Christ, empowered by the Holy Spirit, leads to spiritual life. Ang ganda ng pagkakasabi ni Dr. John MacArthur. Ang pinagmumulan talaga ng buhay na walang hanggan ay ang scripture, ang salita ng Diyos. Dito natin malalaman ang mga katotohanan patungkol sa kaligtasan. At ang salita ng Diyos ang gagamitin ng banal na Espiritu para buksan ang iyong kaisipan so that He can impart you new spiritual life. And in the scripture, we will encounter our risen Savior, the Lord Jesus Christ, so that we can now obtain and receive salvation, forgiveness of sins, justification, and eternal life. So mga kapatid, perseverance in the faith is not the product of some program in discipleship. Perseverance is the product of the consistent teaching and proclamation of the Scripture to us Sunday after Sunday after Sunday. Kung iniisip po ninyo na bakit hanggang ngayon, ganito pa rin tayo, hindi tayo lumalago, bakit hindi mabilis yung ating pagdami? Makinig po kayong mabuti mga kapatid. Ang paraan ng Diyos sa pagpapalago sa iyo, sa pagpapalago sa atin, sa pagpapatatag sa atin, is the process of slow, steady, and sure growth. Kaya nga kailangan tapat tayo na sumusunod, tapat tayo na nakikinig sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Sunday after Sunday after Sunday, we will not innovate, mga kapatid. We will not shortcut the process. Kasi once we innovate, parang sinabi na rin natin na hindi talaga sufficient ang scripture to do the work of God. So ang akin pong pakiusap, let's have faith. Let's have patience. Sa sarili mo, sa bawat isa, at maging sa ating simbahan. Because in the scripture, growth is a slow process. But it is a steady process, a sure process. Kaya nga kailangan natin ng perseverance, hindi ba? Kung lahat ay kailangang matupad sa paraang mabilis at sa paraan na agad ay measurable, ano pang role ng perseverance? Ano pang role ng pananampalataya at mga pananalangin? At yung tapat na pakikinig sa salita ng Diyos Sunday after Sunday after Sunday. Kung ang gusto pala natin is yung immediate result ng ating pagpapagal sa ministry.
Because perseverance is not the product of a program. Ulitin ko lang po yung sinabi ko, perseverance is the product of the consistent teaching and proclamation of the Scripture to us Sunday after Sunday after Sunday. Because, ito po, listen carefully to this. Kasi hanggang ngayon, minsan dinidemonize din maging yung preaching. Sinasabi ng iba na kung if you want to keep people in your churches, dapat hindi lang isa yung nagsasalita. Dapat tanggalin na yung preaching. Sabi pa nung iba. Dapat daw ang ipalit sa preaching parang talk show na lang na merong question and answer during the worship service. Again, mga kapatid, that is not the design of God for His church. That is not the design of God for your growth. Listen to this. The main feeding for your soul comes from the public proclamation of the Scripture. And what is the public proclamation of the Scripture? It is the preaching of the Word of God to us Sunday after Sunday. The preaching of the Word of God is the main activity of the church. Kaya nga po, ulitin ko lang po itong illustration na to. I believe, nasabi ko na din po sa inyo, yun po yung reason kung bakit itong pulpito ng ating simbahan nasa gitna. Yung iba nilalagay nila sa gilid. Pero bakit nasa gitna? To communicate to us, mga kapatid, that the central thing in this church is the proclamation and the teaching of the Word of God. The main thing in our church is the preaching of the Word of God. Why? Because your main feeding ng kaluluwa mo, ng espiritu mo, ay magmumula sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga I do not agree dun sa nagsabi na sabi niya, dapat pag dumating ka ng Sunday, dessert na lang daw yung Word of God, yung preaching ng Word of God. No, hindi po. Yung dessert mo actually, yung private reading and devotion mo throughout the week. Your main course is the preaching of God's Word on Sunday. Parang namalengke ka. Namalengke ka ng isang araw sa isang linggo that will last for a week. And then the following week, pupunta ka ulit ng palengke to replenish your supplies. Ganun din ang itsura ng ating spiritual life. You go here to Sunday so that you will receive feeding from the Word of God through the preaching of it. And then you will return the following Sunday to replenish and to resupply your soul. The preaching of the Word of God is the God-ordained means of growing your faith in Christ. Stability comes from the public teaching and preaching of God's Word. Kaya nga po, napakahalaga ng salita ng Diyos in our perseverance in Christ. Stability comes from the public teaching and preaching of God's Word. Let's go to point number 3 and last. How does Scripture sustain our perseverance? Number 3, the Scripture, as the Word of God, will equip and complete us. The Scripture, as the Word of God, will equip and complete us. Sabi po ng verses 16 to 17, all Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Dito po, yan po yung main passage
ng ating doktrina, ng ating paniniwala that the Bible is the Word of God. We believe that the Bible is the Word of God because it is the product of God's divine breath. Yung sinabi dyan ni Pablo, di ba? Galing daw sa hininga ng Diyos, ang salita ng Diyos o ang Biblia. Therefore, what we have in the Scripture, we can say, is the very life of God. No? The very life of God is in the Scripture. The Scripture has the life of God Himself. It is from God. The Bible is not just another sacred book. It is the very Word of God. That's why we confess what the Bible says, God says. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, yan ang sinasabi ng Diyos. Kung ano ang itinuturo ng Biblia, yan ang itinuturo ng Diyos. This divine origin of the Scripture is what makes it our supreme authority in all matters of faith and practice. Sa kadahilanang ang salita ng Diyos, o sa kadahilanang ang Biblia, ang banal na kasulatan ay mula sa Diyos, diyan nagmumula ang katotohanan that the Bible is our supreme authority because it came from God. It is the product of God Himself. It is because of the divine origin of the Bible that makes it reliable, inerrant, and sufficient. Pag sinabing inerrant, walang error, walang mali sa Biblia. Lahat ng sinasabi ng Biblia ay tama in matters of history, facts, and faith and religion. That is what we mean that the Bible is without error. Dahil po sa katotohanan na yon, because the Bible is reliable, because the Bible is inerrant, because the Bible is sufficient, the Scripture is capable of equipping pastors and believers to do the ministry. Diyan po talaga magmumula yung capability natin at yung ating enablement to do the ministry. For pastors like me and for believers like you, lahat ng yan, for life and for godliness and for the work of the ministry, lahat po ng bagay na yan magmumula, galing, ibibigay sa atin ng salita ng Diyos. Kaya po, ano ang declaration ni Pablo? The Word of God is profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Dahil po dyan, the Bible is the source of our doctrines and beliefs. Lahat ng ating mga doktrina, lahat ng ating theology, lahat ng ating pagtuturo mula sa Biblia. Lahat ng mga bagay na dapat nating paniwalaan, dapat nating tanggapin, maging yung mga bagay na dapat nating i-deny, lahat po na yan ay merong dapat basihan ng salita ng Diyos. Meron dapat sanctioned ng salita ng Diyos. Hindi lamang, the Bible is not just the source of our doctrines and beliefs. It is also our guide and basis for correcting error and sinful living. In counseling, in the practical ministry, sa Biblia lahat magmumula yan. It is our manual for training others and ourselves in righteousness and godly conduct. Lahat ng ministry ng simbahan, sufficient ang Bible to equip and to empower us. In short, mga kapatid, the Bible is complete.
The Bible is complete. So the Bible was given to us by God through human authors and through different ages in the history of Israel. At least, if I'm not mistaken, 40 authors na ginamit ng Diyos to write the Bible, na namuhay sa iba't ibang kapanahunan in Israel and in different parts of ancient Near East, pero lahat sila, iisa lamang yung mensahe na nais sabihin sa kanilang mga isinulat. The Bible has only one unifying story. The Bible has only one unifying story. And that is the gospel of Jesus Christ. The message of the Bible is the gospel of Jesus Christ. When we receive the gospel by faith alone, we become the new creation of God. The Bible will teach and equip us for every good work and thereby make us complete. Let me repeat, as we grow in our faith, the Bible will teach and equip us for every good work and thereby make us complete. Ibig sabihin, matured. So if we want to mature in our faith, we need the Bible. In other words, mga kapatid, the purpose of the Scripture in our perseverance in Christ is to enable us for good works. Yun yung goal natin. Yun yung disenyo ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Maging sagana tayo sa mabuting gawa. And the Bible is here. The Bible is sufficient. The Bible is powerful to enable us and to equip us in good works. Sa madaling salita, mga kapatid, a persevering Christian is a Christian who is full of good works by the enablement of the Scripture. Let me repeat. A persevering Christian is a Christian who is full of good works by the enablement of the Scripture. I hope I was able to show you kung paano po tayo sinusustain ng Scripture sa ating perseverance in Christ. And let me close with this. The Bible is essential to our growth as believers. For your application, ito po yung aking suggestion. Yamang kinakailangan at essential ang Scripture, ang Biblia sa ating paglago, sa ating pananampalataya, for your application, mga kapatid, you must have a Bible reading plan. Sino po dito ang may sinusunod na Bible reading plan? Di ba? Pag New Year, yun yung isa sa mga resolution ng mga tao, they will read the Bible for a year. Kaya lang, ang madami kasi sa atin, I myself is guilty of that as well, pag nakarating tayo ng Leviticus, wala na. Gusto na nating magpunta agad ng Revelation. Pero ito po yung aking suggestion, have a Bible reading plan. Ako po, ang ginagamit ko sa taon na to is this. Ito po yung aking Bible reading plan. It is a 52-week Bible reading plan. Tama ba na in 1 year we have 52 weeks? Tama, no? 52 weeks is 1 year. So, now, ang kagandahan po dito sa Bible reading plan po na to is that hindi siya yung traditional na you will read all throughout. You will start in Genesis hanggang matapos ka, hanggang Revelation. Ang gusto ko po dito, naka-divide siya sa mga genre o sa mga uri ng literatura sa Biblia. For example, Sunday today, this is the first day of the week. Sunday, ang ipapabasa niya sa iyo ay epistle, mga sulat ni Pablo. Monday, the law. Yun yung mga sulat naman ni Moses. And then, on Wednesday, ang ipapabasa niya ay the Psalms, no?
Hindi, Tuesday, history. Yung mga historical books like First Samuel, First Kings, and then Wednesdays, you will read through the Psalms. Thursday, poetry, yung Job, Proverbs. Pag Friday naman, yung mga prophets. And then kapag Sabado, the Gospels, Matthew, Mark, and Luke. I'm on the 14th. Natapos ko na po yung 14 weeks. Mamaya po, I will read yung 1 Corinthians 13:14, chapters 13 to 14 on my 15th week in my Bible reading plan. Marami pong mga Bible reading plan, but this is what works for me. Kasi para hindi siya boring, na parang tuloy-tuloy lang nababasahin mo. But it will cover the entire Bible for a year. This is from Ligonier. Or you can download it actually from www.biblereading.com or Ligonier Ministry. Search nyo lang po, 52-week Bible Reading Plan. Ayan, 52-week Bible Reading Plan. Kaya lang, pastor, April na ngayon. Late na ako. It doesn't matter. You can still start. If you will begin ngayong April, ma-download nyo to. For example, come next April, 1 year pa din yun. Because the Bible is essential for our growth. So read the Bible, memorize verses in the Bible, obey the Bible, trust the Bible. Because trusting the Bible, listen to this, trusting the Bible is trusting God. Manalangin po tayo. Mang Banal, salamat po sa inyo pong mga salita sa amin sa umaga na ito. Nagbigay po sa amin ng mga paalala ng kahalagahan ng inyong salita, ang Biblia. Bigyan mo nga po kami ng empowerment and ng desire and ng enjoyment in reading and meditating your word. Enable us, help us, Lord, for your glory and for the good of your people, the church. In His name we pray. Amen. 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 God bless po sa ating lahat mga kapatid.